So, it's all about worship and devotion. Mamaya po ating pagsasaluhan when faith is being tested. Yun po ang ating topic mamaya. So, be excited po sa Panginoon at tayo mag-worship sa Kanya. At alam ko na ang Diyos ay sasamahan tayo. Sige po, tayo manalangin sa Panginoon. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ay aming pinupuri, Panginoon, at sinasamba sa gabing ito. Maging kasama namin, Panginoon, sa aming sambahayan, Panginoon. Ikaw ang patuloy na magpala, gumabay, Panginoon, at higit sa lahat, Panginoon, kung may sakit man sila, Ikaw ay patuloy magpagaling sa kanila, Panginoon. Lord, ang dalangin namin na Ikaw ay maluwalhati sa gabing ito, inaalay namin, Panginoon, ang buong oras na ito, Panginoon, ay para sa iyo, Panginoon. You are worthy to be praised, Lord. Your worship, you are worthy to our worship, Panginoon. Because you are the God, Panginoon, that the same yesterday, today, and tomorrow, Lord. The goodness, Lord, is continue. We experience your goodness every day in our lives, oh God. That's why, Lord, we are here tonight to give you honor, to give you, to exalt you, to worship you, and to give you praise, oh God. Hallelujah. Samahan niyo kami, Panginoon. Be with us this evening, Lord. Maging mga kasama namin, hipuin mo po ang kailang puso, Panginoon, sa kailang mga tahanan. Ito po ang aming dalangin sa iyo, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Hallelujah. We love to worship you, O God, with all our heart, Panginoon. I love to worship you, my God. I love to worship you, my Lord, and see your Spirit fall in power.
Amen. Hallelujah, Lord. Panginoong Isus, naririto po kami, Panginoon, muli sa iyong harapan, Panginoon. Nakataas po ang aming mga kamay, Panginoon, bilang tanda ng pagpapakumbaba sa iyong harapan, O Diyos. Panginoon, unang-una po, nagpapasalamat po kami sa buhay na ipinagkaloob mo po sa amin, Panginoon. Today, Lord God, we thank you so much, Panginoon, sa buong maghapon, Panginoon, na pag-iingat at pagsama mo po sa amin, Panginoon. Ganon din, Panginoon, naririto po kami, Panginoon, lumalapit po, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, na patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan, Panginoon. Patawarin mo po kami sa aming mga nagawa, Lord God, na hindi ayon sa iyong kalooban, Panginoon, sa aming mga nagawa, nasabi at naisip, Panginoon, na nakasakit ng iyong damdamin, O Diyos. Dalangin namin, Panginoon, patuloy mo po kami, Panginoon, pakalinisin ng iyong banal at makapangyarihan dugo, Panginoon. Nakilain, Panginoon, sa templong ito, Panginoon, mangunat paghari ka, O Diyos, kung aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Everybody say, Amen. So, salamat po sa kalooban ng Panginoon ay tayo po pinagsama-sama sa gabing ito. Minsan pa, palakpakan natin ating Panginoon. Hallelujah. Amen. When faith is being tested, ito po ay fasten your seatbelt at kung kayo po ay nandyan po sa inyong mga tahanan, if you have your Bible, kuha po kayo ng Bible, sabayan niyo ako, tayo po yung mag-devotion, mag-aral po ng salita ng Diyos. Amen. When faith is tested, what does it mean to test your faith? Ano ba ibig sabihin ito? Pag ito po ang iyong faith po, ang iyong panampalataya, ay tinest na. Bakit pa may testing? Yan po yung tanong sa akin Pastor, Apostol, ba't kailan pa may testing? Ayun kapatid, pag wala pong testing, pabayaan tayo ng Panginoon. Lahat po ng kaplastikan, babaha po sa simbahan. Kailangan po mayroong testing para makita kung tunay ba talaga ang iyong pagsunod, tunay ba talaga ang iyong panampalataya sa ating Panginoon. Amen. Now, tiyak ko naman na nandito ay tunay niyong panampalataya. Amen. So, lahat po ng may tunay na panampalataya, sumigaw ng hallelujah. Yan. What does it mean to test your faith? Ang ibig sabihin po nito, our faith is tested to strengthen and refine us so that we may become more like Christ and better able to live out our purpose here on earth. Para maipumuhay talaga kung sino ka. Dahil hindi naman tayo nilikha ng Panginoon na palamuti lamang sa mundong ito. Ang Diyos po ay may purpose sa atin. Amen? Hindi po tayo nilikha para lang mamatay, para magtrabaho, magpagod, and mamatay. Hindi po. May purpose po ang Panginoon sa atin. Kailan, bago ang pagkatiwalaan ng kapangyarihan ng ating Panginoon, bago ang pagkatiwalaan ng Panginoon, kailangan huhubugin ka muna niya. Hindi ka pwedeng susugod ka sa Panginoon, din mahina ka. Ila tayo mahina, lalo sa temptation. Paano pagsunod mo sa Panginoon? Kung kailan ikaw ay nandoon na, bigla kang bumigay. So, masisira ang patutuo mo. Masisira din ang ating Panginoon, masisira din sa iyo. So, kailan i-test ka muna. Karapat-dapat ka ba sa kapangyarihan ng ating Panginoon? Kasi ipamana sa iyo yung authority, yung paggamit ng kanyang pangalan. Yung pangalang Jesus ay gagamitin mo. Minsan gagamitin mo to, magkapalayas ang demonyo, magpapagaling ka ng may sakit. Bago ka pagkatiwalaan ng ganyan, dapat matest muna. Amen? So, mayroong testing of faith. Ang testing of faith po, ito po ay nagpo-produce po ito ng perseverance. Sabihin mo sa katabi mo, perseverance. Amen? Pag na-test po ang iyong faith, nagpo-produce po ito ng perseverance. Ano yung ibig sabihin perseverance? Ang perseverance, ito yung alam mo yung sumali ka sa marathon. Amen? Pagod ka na, parang hindi mo na kaya, pero dahil nakafocus ka sa goal mo, na gusto mong matapos ito, kinakaya mo ang lahat. Amen? No matter what happen, amen? Whatever it takes, talagang makakailangan mapagtagumpayan ko ito. Ano man yan, pagsubok man yan, problema man yan, circumstances man yan, kapatid, kailangang malampasan mo ito, ma-overcome mo. Ang tawag yan, perseverance. Amen? Sabi ito sa James, chapter 1, 2, and 4, consider it pure joy, my brothers and sisters. Sa NIV po ito, whenever you face trials of many kinds. So maraming trials. Ang trials ay hindi lang isa. Minsan katatapos ng kanina, mamaya mayroon na naman, at bukas may darating na naman. At iba-iba po ang klase ng trials. Amen? Iba klase ng mga problema. Minsan nga, ang problema, minsan mayroong lasa yan. Diba? Kumusta ka na, pre? Ito
ako, may pinagdadaanan ako, ang pait ng aking pinagdadaanan. Yan. So, may lasa tala. Amen? Kumusta ang buhay mo? Mapakla. Mapakla. Amen? Mapait, mapakla. Lahat po yan. Then, ang trials po, ang mga problema, may kanya-kanyang ano rin yan, hugis. Amen? So, minsan nandoon ka sa, sabihin mo, alam mo, pare, ang buhay parang gulong eh. Minsan nasa ibabaw, minsan nasa taas. Diba? So, ang problema parang bilog. So, may mga hugis. Kapatid, may purpose po. Sabi po sa verse 3, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Perseverance. Pag sinabing perseverance, mamaya sabi ko sa inyo, let's perseverance, finish it work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Pag ikaw po ay natapos mo yung pinagawa ng ating Panginoon, then meron kang perseverance, kapatid, magkakaroon ka ng completeness, magkakaroon ka ng maturity, at hindi ka pagkukulangin ng ating Panginoon. Yun po ang mayroong perseverance. Amen? Kaya huwag kang sumuko. Sabi mo sa katabi mo, don't give up. Amen? Perseverance is the quality of pushing forward and not giving up despite challenges, obstacles, or difficulties encountered along the path towards a goal or objectives. Pag mayroong problema, hindi ka subjective, kundi objective ka. Amen? Ang objective po, focus talaga yan, nakafocus mo yan. Amen? Hindi ka titingin sa mga mali ng ibang tao, kundi titingin ka doon sa Diyos na magbibigay ng lakas sa iyo. Focusing on Jesus in times of difficult situation. Yun ang perseverance. Kaya ikaw ay nagtatagumpay dahil ikaw ay nakafocus lamang sa ating Panginoon. Amen? Ang faith natin, tinitest yan. Pero kailangan, yung trust mo sa ating Panginoon doon. Kaya ikaw nagkakaroon ng persevere, nagiging persevere ka. No, ang perseverance po requires determination and patience. Amen? Minsan, kapatid, mayroon tayong mga wrong interpretation sa Bible o wrong maling pananaw sa Bible. Halimbawa, how about the life of Job? Minsan sa life of ang buhay ni Job, titingnan natin, ako si Job, grabe yan. Grabe ang sufferings niya. Amen? Siguro kung ako yan, siguro mag-give up na ako. Titingnan natin yung buhay ni Job dito. The suffering of Job. Amen? Minsan may nakita akong libro, The Suffering of Job. Pero kung ikaw ay objective ka, are you ready? Pag objective ka sa Panginoon, hindi mo titingnan yung suffering of Job. Ang titingnan mo, the patience of Job. Yun ang titingnan mo. Bakit nagtagumpay si Job? Amen? Ano ba nangyari? The angel come to our Lord Jesus Christ, then dumating din si Satanas. Amen? Saan ka galing? Parang parito. Sinabi ng ating man, the Lord said to Satan, sabi niya, have you considered my servant, Job? Sabi niya, there is no one on earth like him. He is blameless and upright, a man who fears God and shuns evil. Sabi ni Satan, alam mo, kaya naman ganyan si Job kasi pinagpapahala mo. Kasi nung time na yon, si Job po ang pinakamayaman sa kailang lugar. Amen? Sabi ating Panginoon, sige, test mo, huwag mo lang patayin. Kapatid, pagkasabi agad, pinantuan ng Panginoon, grabe po ang nangyayari kay Job. Tuloy-tuloy po. Signal number 1, signal number 2, signal number 3. Grabe po nangyari sa kanya. Amen? Signal number 1. One day, when Job's sons and daughters were feasting and drinking wine on the oldest brother's house, habang sila ay nagsasaya roon, kapatid, dumating yung messenger, a messenger came to Job and said, the oxen were plowing and the donkeys were grazing nearby, and the Sabaeans attacked and made of them to put the servants to the swords. And I am the only one who was escaped to tell you. Amen? Panginoon, dumating po ang mga Sabaeans. Inatake po kami.
Lahat po naubos. Ako na lang ang natira para magbalita sa iyo. Isang araw pa lang yun. Isang oras pa lang yun. Hindi pa siya tapos magsalita. Sabi ron, while was still speaking, another messenger came and said, the fire of God fell from heaven and burned up the sheep and the servants, and I am the only one who has escaped to tell you. Kasi ninyo nagsasalita pala yung isa, biglang dumating yung isa, hindi pa tapos yung isa, nagsalita na agad. Panginoon, nasunog po lahat. Ang ating mga tupa, lahat po nasunog po lahat. Ako na lang natira para magbalita sa iyo. Dumating pa isa, while he was still speaking, another messenger came and said, the Chaldeans formed 3 riding parties and swept down on your camels and made off with them. They put the servants to the swords, and I am the only one who has escaped to tell you. Dumating ang mga Chaldeans, kinuha ang mga camel, kinuha ang lahat, at pinagsasaksak kami ng espada. Ako lang ang natira para magbalita sa iyo. Signal number 3. Signal number 4. Ito pinakamatindi. Dumating yung pang-4. While he was still speaking, yet another messenger came and said, your sons and daughters were feasting and drinking wine at the oldest brother's house, when suddenly a mighty wind swept. Ipo-ipo siguro to, malaking ipo-ipo. And from the desert, and struck the 4 corners of the house. It collapsed on them, bumagsak. And they are dead, and I am the only one who has escaped to tell you. Oras lang po yun, sunod-sunod. Sabi ni Satanas, nakatungay sa taas, yan na, nasasakta na siya. Ano kaya ang gagawin niya? Ha? Amen? Susuko na yan. Bibigay na yan. Sa tingin nyo, anong ginawa ni Job? Verse 20, sabi ni Job, at this, Job got up and tore his robe and shaved his head. Then he fell to the ground and worshiped. Amen? Hallelujah. Imbis na siya sisihin ang Panginoon, anong ginawa niya? Nagahit. Naglagay ng talagang pinunit niya ang kanyang damit. Amen? Then nag-worship siya sa Panginoon. Then he said, naked I came from my mother's womb. Naked I will depart. The Lord gave and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. Grabe. Amen. Hallelujah. Kung hindi, matagal ko nang hindi pa ako nakikilala sa Panginoon. Narinig ko na yung kwento na ito. Pero pag ikaw pala ay sumusunod sa ating Panginoon, naranasan mo rin ito. Maaring hindi katulad kay Job, pero nakaranas ka ng mga pagsubok sa buhay. Amen? At pagka kinumpara mo yung naranasan mo ngayon sa naranasan ni Job, ay wala pa pala. Wala pa ako sa sukdulan na nawala sa akin ang lahat. Mayroon akong problema, pero hindi ito kawalan para ako'y sumuko. Mayroon akong problema, pero hindi ito ang dahilan kung bakit hindi na ako maglilingkod sa Panginoon. Mayroon akong dinadalang mga problema, kabigatan sa buhay. Pero hindi ito magiging hadlang para hindi sumamba sa Panginoon. Ano man ang mangyari, magpupuri ako sa Panginoon, maglilingkod ako sa Panginoon. Amen? Hallelujah! Now, ang tanong natin, kapatid, if you were to lose everything, would you still trust God? As Job did. Kung ikaw ay mawala ng lahat, patuloy ka pa rin bang magtitiwala sa ating Panginoon? Amen? Hallelujah. Minsan kasi kapatid, ito po ang nangyayari sa atin. Lalo, ang pinakamasakit po pag tayo po ay nagkaroon ng sakit sa katawan. Si Job po,
nawala ang lahat ng kayamanan, namatay ang lahat ng kanyang mga anak. Hindi pa yan. Mayroon pang signal number 5. Tinubuan ko siya ng bukol sa buong katawan, mula talampakan hanggang bunbun, hanggang ulo, puro bukol po. Piksa, nakalagay sa ibang salin, piksa. At alam nyo ma'am, gaano makasakit magkaroon ng piksa. Sa ating nga, isa nga lang, nagreklamo na tayo. Amen? Makulit pa naman yung piksa. Kung saan yung ayaw mo, doon pa tumutubo. Amen? Kay Job, lahat. Puro piksa. Hindi niya kayang kamutin ng kanyang kamay, kaya ang kanyang pangkamot, yung mga basag na palayo. Yung pangkamot niya. Amen? Mayroon pang signal number 6 yan. Signal number 6. Yung kanyang mga barkada na dapat kumampi sa kanya, tinutuya pa siya. Job, siguro nagkakasala ka eh. Magsisi ka na. Sabihin mo yung kasalanan mo. Amen? Hindi pa yan. Mayroon pang signal number 7. Yun ang pinakamalakas. Ano yon? Yung kanyang asawa na dapat kakampihan siya. Diba? Sinabihan pa, itakwil mo na yung Diyos mo at mamatay ka na. Alain mo yun. Sino magiging kakampi ni Job? Wala na. So ang kanyang asahan, alam niya ang Diyos hindi siya pabayaan. Alam niya ang Diyos ay nakatunghay sa kanya. Amen? Kaya makikita mo yung patience talaga ni Job. He knows that God will help him. He knows that God sustain him. He knows that God provide a way out. Gagawa ng paraan ang Diyos. Amen. Gagawa ng paraan ang Diyos. Hallelujah. Ang Diyos po ay tumitingin sa puso natin. Kaya nga tayo, talagang yung trials, yung testing sa atin, ipakita natin, Lord, alam ko, pagsubok mo ito. Pero Panginoon, nakatingin ako sa iyo na hindi mo ako iwan ni pabayaan man. Dahil Panginoon, ano man mangyari, halimbawa ako may sakit, ano man mangyari Panginoon, kahit hindi mo ako pagalingin, maglilingkod pa rin ako sa iyo. Amen? Halimbawa ako ay apostol, ako ay pastor, humahawak ng simbahan. Panginoon, hindi mo man ako pagpapalain, maglilingkod pa rin ako sa iyo. Amen? Alam mo bakit? To serve God is a privilege. Iilan lang tayo, kapatid. Marami dyan sa ngayon nga, ang sarap magliwaliw ngayon. Amen? Ang sarap magliwaliw ngayon, pero nandito ka. Why? Masarap sa presensya ng Panginoon. Masarap paglingkuran ng ating Panginoon. God will help you. God will sustain you. God will provide you. Amen? In times of troubles, in times of any difficulties of life, God is our helper. Hindi tayo pabayaan ng ating Panginoon. Psalms 46, 1 and 2. God is strong place for us, where we will keep us safe. He will always help us when troubles come. Amen. So even when the earth shakes, we will not be afraid, and when the mountains fall down into the deep sea, we will still not be afraid. Alam bakit? Yung pangako niya, He always help us in the times of troubles. Ganon po ang ating Diyos. Amen. 1 Corinthians 10:13 sa TLB. But remember this, the wrong desires that come into your life aren't anything new and different. Many others have faced exactly the same problems before you. And no temptation, no temptation irresistible. You can trust God to keep the temptation from becoming so strong that you can stand up against it. For He has promised, and it will do what He says. He will show you how to escape temptation's power so that you can bear up efficiently against it. Patiently. Amen? Kaya kung tinitest po ang iyong pananampalataya, dapat mayroon kang patience. Ano yung patience? Maghintay ka. Darating ang panahon, kikilos din ang Diyos sa buhay mo. Amen? Dahil
Dahil nakita kung paano ka magtiwala sa ating Panginoon. Yung iba talagang nawala ng panahon sa Panginoon, nawala ng tiwala sa Panginoon, na imbis magtiwala, mas lalo pang lumayo sa Panginoon. Nakatikim lang ng kunting sahod, amen. Nung dating wala pa siyang trabaho, panay punta sa simbahan, Pastor, pag-pray mo ako. Apostol, pag-pray mo ako. Nung nagkaroon ng trabaho, hindi na makita sa simbahan. Tapos lagi na lang nagmamayti, may hawak na beer, may hawak na sunbig light. Amen? Hindi na nakita sa simbahan. Kapatid, hindi ka na pagkakatiwalaan ng ating Panginoon. Kaya nga may testing. Kasi kung pagpapalain ka ng Panginoon, baka ito ay maging dahilan para lumayo sa Kanya. Amen? Kaya ang pagpapala, depende sa kondisyon ng ating puso. Pag yung puso mo talaga mayroon ng katapatan sa ating Panginoon, kapatid, itipis ka niya into yung faith mo, then magkakaroon ka ng perseverance, then yung perseverance mo magkakaroon ng determination, then alam mo, pag nalampasan mo ito, mas malaki ang pagpapalang makukuha mo. Kaya mayroon kang determination, mayroon kang patience. Ang pag sinabing patient, anuman ang mangyari, hindi ka babalik sa dati mong ginagawa. Hindi ka gagawa ng pagkakasala. Amen. Si Lord nga, nagpo si Lord di ba? Yung boyfriend mo, dapat hindi mo katabihan sa gabi, sa pagtulog, hanggat hindi pa kayo kasal. Di ba? Nagpasa yung po si Lord. Testing yun ng faith mo. Testing ng faith mo yun. Kasi ang testing ng faith, dapat ikaw ay patuloy na lumalakad na pagtitiwala sa kabanalan at katuwiran. Marami sa atin, pag tinesta ng Panginoon, lumalayo na sa Panginoon at bumabalik sa dating gawi. Baliwala sa Kanya ang salita ng Diyos. Amen? The testing of faith produces perseverance. Perseverance requires determination and patience. Amen? So po, kapatid, tingnan po natin ang ating puso. Bakit tayo tinitest ng ating Panginoon? Mayroon po siyang ginagawa sa ating buhay. Dahil mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. God loved us so much. Hindi nahaya na tayo'y mapahamak. Amen? Kung mayroon kang pagsubok, mayroon kang naranasan ngayong kapatid, magkaroon ka ng determination, magkaroon ka ng perseverance, magkaroon ka ng patience sa buhay mo. Dahil darating ang araw, pag nakita ng Diyos ang katapatan ng puso natin, na patuloy tayo nagtitiwala sa Kanya in spite of every circumstances, difficulties in life, the Lord will reward us. Amen? Tulad ni Job, chapter 1 pa lang, nawala na sa kanya ang lahat. Kailan siya pinagpala? Chapter 42 na. So lahat, from chapter 1 hanggang chapter 41, lahat yun naranasan. Puro pangungutya, sakit, dalabhati, yun ang naranasan niya. Pero kahit kailan, hindi siya nag-give up. Amen? So sabihin mo sa katay mo, huwag ka mag-give up. Amen? Dahil alam natin, nung pagdating ng 42, kapatid, binalik uli ng Diyos ang lahat ng yaman kayo. Mas mayaman pa. Halos doble ang bumalik kay Job. Eh yung mga anak niya, kapatid, nagkaroon pa uli ng anak si Job. Nagkaroon pa uli ng anak. Ibadalik niyo yung mga anak niya. Eh, yung asawa niya, yung pa rin yung asawa niya. Nabago yung asawa niya. Ikaw ba naman pinayaman uli yung asawa mo eh. Siyempre, babalik ka, magiging mabait ka na. Amen? So, nabuntis uli. Tapos ang nakalagay ron, ang mga anak niya, ang pinakamaganda sa lugar na iyon. So, pinagpala muli si Job. Kapatid, yun ang naghihintay sa'yo. Amen? Have patience sa iyong problema. Have patience sa lahat ng iyong pinagdadaanan. Dahil darating ang panahon, kung madiliman ngayon ang iyong naranasan, sisikat din ang araw, hindi lang pagsikat, kundi may ulan pang darating sa iyo. Amen! Tayong lahat ay tumayo. God is so good. Amen? Mahal na mahal tayo ng Diyos at hindi tayo pababayaan ng Diyos. Hallelujah. Lift up your hands. Hallelujah. Father God, we thank you so much, Lord. Ikaw ang Diyos na mabuti sa aming buhay. Tunay nga, Panginoon, na sa lahat ng pagsubok, Panginoon, ito ang dahilan kung bakit kami lumalakas,
kung bakit kami tumitibay, Panginoon. We thank you so much, Lord. Dahil alam namin na hindi mo kami binibigyan ng pagsubok na hindi namin na makakayanin, Panginoon. Bagkus ikaw ay nagbibigay ng lakas, ikaw ay nagbibigay ng kaparaanan sa bawat isa. Pagpalain niyo po ang inyong salita, Panginoon. Dalain ko po, Panginoon, may kasama namin sa online. Lord, mag-usap pa sa kanila. Lahat ng kailang pinagdadaanan, Panginoon, maging sa health man ito, maging sa finances man ito, Panginoon. Lord, we speak, Lord, na the heaven will open to them, Lord, at maranasan nila ang pagpapala, Panginoon. Lord, ibigay mo sa kanilang puso, Panginoon, yung perseverance, determination, and patience, O God. Maging objective po sila, Panginoon, sa lahat na kailang naranasan, Panginoon, na mayroong Diyos na makapangyarihan na laging tumutulong, na hindi kami iiwan ni pabayaan man. Salamat, O Diyos, sa iyong mayamang salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan natin sa Lord. Hallelujah.